Maligayang pagbabalik sa Tuklasin Mo Movie Recap. Ngayon, ikakwento ko sa inyo isang thriller na pelikula na pinamagatang 3 Days the Blind Girl. Now sit back, relax, and enjoy the show. Matapos ang operasyon ng kanyang mata, nalaman ni Mrs. Nang na siya ay mabubulag na ng pansamantala at 3 araw pa bago tuluyang makarecover ang kanyang mga mata. Siya ay kasal sa isang successful na surgeon. Ito ay si Jack Nang at kaya naman ni Jack na ikuha siya ng katulong. Si May ang gumagawa na lahat ng gawain sa kanilang bahay. May oras din ito para makipagharutan sa kanyang kaibigan na pulis. May dala itong tiket para sa concert ng isang sikat na singer. Papayag si May na sumama sa kanya sa isang kondisyon. Kailangan muna nitong ipa-develop ang mga pictures. Nakalimutan niya kasing ipa-develop ito at magagalit ang kanyang amo pag nalaman iyon. Ang unang araw ng pagiging bulag ni Mrs. Nang ay naging maayos naman. Sinamantala naman ni Jack ang sitwasyong iyon para asarin at biruin ang kanyang asawa. Sa kasamang palad, hindi siya maaalagaan ni Jack dahil kailangan itong umalis para magtrabaho at kailangan niyang pumunta sa Macau. Bago siya umalis, kinuha niya ang cellphone ng kanyang asawa dahil nakalimutan niyang i-charge ang cellphone niya. Ngunit nahulog naman sa couch ang cellphone niya na hindi sinasadya. Maya-maya, pagkaalis ni Jack, nagpaalam si May kay Mrs. Nang dahil kailangan daw niyang bumili ng maraming gamot para sa kanyang asma. Nangako naman si May na babalik din siya kaagad. Ngayong nag-iisa na siya sa kanilang bahay, nagdesisyon siyang lumabas na muna ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin at kasama niya sa labas ang kanyang alagang aso. Halos makalayo na ang aso. Mabuti na lamang at nahuli ito na lalaking si Sam, saka ito itinali sa kanyang doghouse. Naparoon si Sam para makita si Jack. Kailangan nilang pumunta ng paaralan para makipag-usap sa asawa ni Sam. Inibita siya ni Mrs. Nang na pumasok na muna sa loob ng bahay para makainom ng inumin. Tinulungan naman siya ni Sam na makapasok ng bahay, saka ito nagdesisyon na umuwi na lamang. Nakatulog sa couch si Mrs. Nang. Gabi na nang magising siya at bumabagyo sa labas. Hindi pa rin nakakabalik ng bahay si May. Nag-aalala siya tungkol doon. At ang muling nakabalik sa kanyang bahay ay si Sam. Sinabi nito sa babae na wala na siyang makuhang taxi dahil sa bagyo. Kaya hindi siya makakauwi. Hindi naman nagdalawang isip si Mrs. Nang na patulugin ito sa kanilang bahay. Isinabay niya itong kumain at uminom ng mainit na tsaa. Pinayagan din niya itong humiram ng mga damit ni Jack at sa kwarto nilang mag-asawa. Naglululundag si Sam sa kama habang kumakain ng saging. Pakiramdam niya ay para siyang hari. Makalipas ang ilang sandali, sina Sam at Mrs. Nang ay nag-uusap sa sala. Sinabi ni Sam na siya ay nagtatrabaho sa isang printing house at mahal na mahal daw niya ang kanyang asawa. Noong una, magagandang katangian ang sinasabi niya sa kanyang asawa. Sinabi ni Sam na ayaw magpahawak ng kanyang asawa sa kanya dahil daw sa mga tintang nakadikit sa kanyang mga kamay. Nang mapagtanto ni Jack ang mga sinasabi niya, humingi ito ng tawad kay Mrs. Nang. Saka nagdesisyong umalis na ng bahay dahil tumila na din ang ulan. Nang simula namang gawin ni Mrs. Nang ang kanyang daily routine, naramdaman niya na parang may taong umaaligid sa kanya. Hindi niya ito pinansin, saka siya nagpasyang maligo na lamang. Totoo ang kanyang nararamdaman dahil si Sam ay nasa loob pa ng kanyang bahay at kasama niya itong magsha-shower. Nanahimik si Sam saka nagkunwaring hinahawakan niya ang babae. Medyo may pagkabaliw ang kanyang ginagawa at nasisihan siya sa nakakakilabot na ginagawa niya. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili kaya nabugahan niya ng tubig ang katawan ni Mrs. Nang. Nagpanik naman ang babae dahil sa nangyari. Tumakbo palayo si Sam, maingat namang bumaba sa hagdan si Mrs. Nang para malaman kung ano ba ang nangyayari. Muling nagpanggap si Sam na nakabalik na muli sa kanyang bahay at nagkunwari itong may nilalabanan na tao at pinalayas niya ng bahay. Matapos noon, nilagyan ni Sam ng sleeping pills ang gatas na ibibigay niya kay Mrs. Nang. Sinabi niya na makakatulong ang gatas para kumalma siya bago matulog. Sinabi ni Sam na muli siyang magbabantay sa labas ng bahay. Nang nakaalis ang lalaki, nilock ni Mrs. Nang ang pinto saka ginamit ang telepono. Hindi niya alam na putol na ang kable ng kanyang telepono. Maya-maya, tumalab na ang gamot at siya ay nakatulog na. Kinabukasan, nagising si Mrs. Nang at si Sam naman ay kumakain sa kanyang paanan.
Pinababa niya ang babae dahil may agahan na naghihintay sa ibaba ng bahay. Ayaw kumain ng babae dahil gusto niyang pumunta sa mga pulis. Para manahimik ang babae, nagkunwari si Sam na tinawagan niya ang mga pulis. Napagtanto naman ni Mrs. Nang na hindi gumagana ang telepono nang gamitin niya ito noong nakaraang gabi. Nalaman din niya na si Sam ang masamang tao na nasa kanyang pamamahay. Sinubukan niya itong paalisin at sinabing babalik na si Jack. Alam naman ni Sam na nasa malayong lugar si Jack at plinano niya ng matagal ang gagawin niyang iyon. Si Sam din ang dahilan kung bakit hindi nakabalik si May. Kinidnap niya ito at iniligay sa trunk ng kanyang sasakyan. Nagpanik ng husto si Mrs. Nang at sinubukang makaalis ng kanyang bahay. Ngunit ang lahat ng pinto ng bahay ay naikandado na ni Sam. Nagwala naman si Sam dahil kinagat siya ng daga. Hinit-hit ni Sam ang mamahaling sigarilyo ni Jack. Nililinis naman ni Mrs. Nang ang mga kalat na ikinalat niya. Nilapitan siya ni Sam sa binalak na inisin. Tinanong din niya ang babae kung nagnanasa ba ito sa ibang lalaki maliban kay Jack. Inhiga niya ang babae sa binalak na halayin. Nakuha naman ni Mrs. Nang ang fire poker at pinagtanggol niya ang kanyang sarili. Mabilis namang naagaw iyon ni Sam at hinagis palayo. Bilang parusa, kinagat niya ang babae sa leeg nito. Makalipas ang ilang oras, naghanda si Sam ng kanilang tanghalian. Pinilit niyang pakainin si Mrs. Nang kahit hindi pa ito gutom. Nasuka si Mrs. Nang nang sabihin ni Sam na ang kinakain niya ay ang kanyang alagang aso. Hindi niya pinaalis doon si Sam hanggat hindi niya nauubos ang pagkain iyon. Wala namang nagawa ang babae kaya kinain niya iyon habang siya ay umiiyak. Matapos ang eksenang iyon, pinanood ni Sam ang video ng mag-asawa. Nagmamadali namang pumunta ng banyo si Mrs. Nang, sa kanya isinuka ang lahat ng kinain niya. Sinubukan din niyang humingi ng tulong kahit pa alam niyang walang makakarinig sa kanya. Nagalit siya sa nangyayari kaya sinira niya ang lahat ng mga gamit sa banyo. Nang siya ay kumalma na, bumalik siya sa kanyang kwarto. Naroon na si Sam sa kanyang kwarto at parang normal na naman ang kanyang pag-iisip. Muli na naman niyang ikinuwento kay Mrs. Nang ang kanyang asawa. Ikinuwento niya ang lahat na nangyari sa kanila. Nalaman din niya kung bakit ayaw magpahawak ng kanyang asawa sa kanya. Dahil ito pala ay may ibang lalaki na at hindi ang tinta sa kanyang kuko ang totoong dahilan. Maya-maya, inutusan ni Sam ang babae na masahihin siya at pakainin habang nanonood ng TV. Nag-isip naman ng plano si Mrs. Nang nang sandaling iyon. Nagpanggap siyang inaatake ng asma. Sa kanya binanggit si May, ngunit nang kukunin na niya ang gamot sa bag ni May, nalaman ni Sam na walang gamot doon. Dahil hindi naman niya ito hinahayaang makapunta ng tindahan para bumili ng gamot. Dahil ayaw niya mamatay ang kanyang biktima, nagpasya si Sam na lumabas ng bahay para bumili ng mga gamot. Ngunit bago siya umalis, ikinulong siya ni Mrs. Nang sa closet. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakapag-isip bago siya ikinulong ni Sam. Iniipit niya ang kanyang damit sa kandado ng pinto dahil doon agad siyang nakalabas. Una niyang ginawa, hinanap niya ang kanyang susi. Ngunit nasira na pala ni Sam ang mga ito. Nahanap naman niya ang nahulog na cellphone ni Jack sa couch. Ngunit lowbat naman ito. Dahil doon, umiyak na umiyak si Mrs. Nang. Bigla niyang naalala na mayroong charger ng phone sa kanyang kwarto. Umakyat siya papunta sa kanyang kwarto habang dala ang battery. Nang sandali namang iyon, nakabalik na si Sam dahil sa sobrang takot, nahulog si Mrs. Nang sa hagdan. Wala na siyang oras pa para makarating sa kanyang kwarto. At para hindi malaman ni Sam ang kanyang plano, mabilis na itinago ang battery sa pagitan ng kanyang mga hita. Nang makita siya ni Sam, hindi ito naghinala na may pinaplano siya. Saka siya nito mabilis na inakyat sa kanyang kwarto para mapainom ng gamot at makapagpahinga. Nang makaalis si Sam, nagkaroon naman ng pagkakataon si Mrs. Nang para ma-charge ang battery na dala niya. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Sam si Mrs. Nang. Sa kanya ito sinigawan. Nalaman ni Sam na ang mga gamot palang iyon ay para kay May at bilang parusa, ipinagtapat sa kanya ni Sam ang tungkol sa lalaking kalaguyo ng kanyang asawa. Iyon ay walang iba kung hindi si Jack, ang kanyang doktor. Sa loob ng 2 taon, nanahimik si Sam at walang sinabi tungkol sa pakikipag-affair dahil ang nais niya ay mapabuti ang kanyang asawa at sa bandang huli, namatay ang kanyang asawa dahil sa heart attack. At ang ibig sabihin daw noon ay hindi nagawa ni Jack ng tama ang kanyang trabaho. At iyon ang dahilan kung bakit naparoon si Sam. Gusto niya maghiganti kay Jack at gagamitin niya si Mrs. Nang para makaganti siya.
Gagawin ni Sam ang ginawa ni Jack sa kanyang asawa. Hindi naniwala si Mrs. Nang sa lahat ng sinabi sa kanya ni Sam. Nangako naman sa kanya si Sam na malalaman din niya ang buong katotohanan kapag nakabalik na doon si Jack. Makalipas ang ilang sandali, nakapasok ang mga magnanakaw sa loob ng bahay. Nakita niya si Mrs. Nang na nasa loob ng kanyang kwarto. Sinubukan ni Mrs. Nang na protektahan ang kanyang sarili gamit ang isang payong. Madali namang nakailag ang mga magnanakaw, sa kanya ginamit ang kanyang lakas para igapos si Mrs. Nang sa kanyang kama. Binaliwala na magnanakaw ang sinabi ng babae tungkol kay Sam dahil tingin na magnanakaw ay nagsisinungaling lamang siya at tinatakot para umalis na ng bahay. Naglibot ang magnanakaw sa buong bahay saka kumuha ng ilang bagay. Saka muling bumalik sa kanyang kwarto. Binalak siya nitong pagsamantalahan para maipagtanggol ang kanyang sarili, kinagat ni Mrs. Nang ang lalaki. Dahil sa ginawa niya, napaatras ang magnanakaw, sa kanya nabunggo si Sam. Agad siyang binugbog ni Sam, saka pinaso ng sigarilyo. Pinaso din ni Sam ang maselang parte ng katawan ng magnanakaw. Napasigaw ang magnanakaw dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Binusalan din ni Sam ang bibig ng magnanakaw gamit ang saging. Gumamit din si Sam ng gunting para mapinsala ang mga hita ng magnanakaw. Matapos niya mapatahimik ang magnanakaw, mayroong nagring ng doorbell. Iyon ay ang pulis. Naparoon siya para sunduin si May dahil sila ay manunood ng concert. Nagpanggap si Sam na siya ay si Jack, saka sinabing wala doon si May. Nagtaka naman ang pulis sa sinabi niya. Matapos mapilit na papasukin ng pulis sa loob ng bahay, humingi ng maiinom ang pulis at habang nasa kusina si Sam, umakyat sa taas ang pulis para mag-imbestiga. Nang buksan ng pulis ang pinto mula sa main door, nakita niya ang isang tao na natutulog at nakabalot ng kumot. Nang sandaling iyon, pinigilan siya ni Sam. Dala niya ang iinumin nito saka sinabing natutulog na si Mrs. Nang dahil hindi daw maganda ang pakaramdam nito. Pero ang totoo, natutulog sa silid na iyon ay ang walang malay na magnanakaw. Nakita din ng magnanakaw ang wedding picture ng mag-asawa. Ngunit ipinatong na pala ni Sam ang larawan niya sa mukha ni Jack. Ginamit niya ang picture niya sa kanyang wallet. Samantala, nagawa ni Mrs. Nang na makalabas sa closet. May tali ang kanyang bibig, kamay at paa at dahil dun, dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan. Hinatid ni Sam palabas ang pulis. Nakarating naman si Mrs. Nang sa kusina, saka kumuha ng gamit para matanggal ng kanyang mga tali. Nakatakbo siya palabas, dumaan siya sa kabilang pinto. Dahan-dahan na ding bumabalik ang kanyang paningin. Nakikita niya ang mga liwanag pero iyon ay malabo pa. Nakarating siya sa kalsada saka humingi ng tulong. Huminto ang sasakyan at nagsalita na may kakaibang boses. Hinawakan ni Mrs. Nang ang driver. Nalaman niya na ito isang babae. Naisip din ni Mrs. Nang na siya ay ligtas na. Pero ang totoo, si Sam ang dumating. Iniba niya ang kanyang boses at ginamit din niya ang katawan ni May. Dahil doon, agad niyang naibalik sa bahay si Mrs. Nang. Samantala, naalala ng pulis na nakalimutan niyang ibigay ang mga larawang ipinadevelop niya. Tiningnan niya ang mga pictures na iyon. Nalaman niya na ang lalaking nakausap niya ay hindi ang totoong Jack. Nagmamadaling bumalik ang pulis sa bahay. Inilabas niya ang kanyang baril. Saka dahan-dahang nilibot ang bahay. Nakita niya si Mrs. Nang na nasa banyo. Nangako siya sa babae na tutulungan na itong makalabas, ngunit bigla siyang inatake ni Sam. Sinaksak siya nito hanggang siya ay mamatay. Matapos ang pangyayari yun, dinala ni Sam si Mrs. Nang sa couch saka pinagsamantalahan. Naihulog naman ng pulis ang kanyang baril malapit doon. Nagpanggap si Mrs. Nang na gusto niya ang ginagawa ni Sam sa kanya. Sa kanya sinubukang abutin ang baril ng pulis, ngunit biglang nasira ang kanyang plano nang biglang dumating si Jack sa bahay. Inisip ni Jack na ang pangyayaring iyon ay normal lamang at walang kakaibang nangyayari. Itinulak ni Jack si Sam palayo sa kanyang asawa. Sa kanya ito pinagsisisipa. Habang sinisipa niya si Sam, sinisigawan naman niya si Mrs. Nang dahil sa pagtataksil nito sa kanya. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Sam na makuha ang baril. Sa kanya binaril si Jack sa hita. Sinabi ni Sam sa kanyang ginawa nila ng kanyang asawa bago ito mamatay. Habang sinasaktan ni Sam si Jack, nagsimula na luminaw ng konti ang paningin ni Mrs. Nang. Kahit medyo malabo pa ang paningin niya, nagawa niyang makuha ang fire poker. Sa kanya inatake si Sam gamit iyon, ngunit sa kasamaang palad, hindi iyon naging sapat para matigil ang ginagawa niya kay Jack. Kinuha sa kanya ni Sam ang fire poker, saka muling bumalik kay Jack para gulpihin ito.
Hindi pa rin nalalaman ni Sam na nakakaaninag na si Mrs. Nang sinamantala ng babae ang pagkakataong iyon para kumuha ng iba't ibang bagay sa paligid saka siya bumuo na isang plano. Naghagis siya ng maraming tamtak sa sahig. Naapakan yun ni Sam habang hinahanap siya nito. Sinurpresa siya ni Mrs. Nang sa kanyang likod. Saka siya nito binugahan ng apoy gamit ang pang-spray at lighter. Nasunog ang mukha ni Sam dahil doon. Sa kasamaang palad, agad ding naubos ang laman ng pang-spray. Kung kaya naman, nagmamadaling tumakbo si Mrs. Nang papunta sa kusina para kumuha pa ng ibang gamit. Nang sandaling iyon, sinabuyan niya ng powder ang mata ni Sam. Sa kanya ito hinampas gamit ang frozen food. Sinubukan naman ni Sam na lumaban gamit ang fire poker. Ngunit hindi siya makakita ng maayos. At dahil hindi niya makita si Mrs. Nang, nagpasya si Sam na palabasin si Mrs. Nang nasa pilitan. Binuksan niya ang mga kalan at bago pa niya masunog ang lahat, lumabas si Mrs. Nang saka ito lumundag sa kanyang likod. Sinaksak siya nito sa likod gamit ang isang lapis. Matapos noon, agad na umalis si Mrs. Nang. Nang makarating na siya sa living room, bumalik na sa normal ang kanyang mata at malinaw na niyang nakikita ang lahat. Nang makita niyang paparating si Sam, nagpanggap siyang muli na siya ay bulag. At nang makarating si Sam sa kanyang likuran, mabilis niya itong hinampas sa ulo gamit ang isang vase. Muli na naman siyang bumalik sa kusina. Kinuha niya ang isang bungkus ng beer, saka niya yung inilagay sa loob ng microwave. Pagkatapos noon, mabilis siyang nagtago sa likod ng pinto. Sinubukan siya sundan ni Sam at habang sinusubukan ni Sam na buksan ang pinto, biglang sumabog ang microwave at napataob nito si Sam. Sa pag-aakalang tapos na ang lahat, lumabas si Mrs. Nang at hindi niya alam na si Sam ay buhay pa. Saka siya nito inatake. Dahil wala nang ibang pagpipilian si Mrs. Nang, kinuha niya ang fire poker, saka niya ito isinaksa kay Sam. Matapos ang eksenang iyon, pumunta si Mrs. Nang sa living room. Nakita niya doon ang kanyang asawang si Jack at humingi ito ng tawad sa kanya. Hindi tinanggap ni Mrs. Nang ang paghingi niya ng tawad. Bagkus, sinisi niya si Jack at sinabing kasalanan niya dahil siya ay naging isang mamamatay tao. Lumapit siya kay Jack, saka ito sinigawan ng sinigawan. Nalaman niya na nasa likuran ni Jack si Sam at nagpanggap na si Jack ang nagsasalita. Dahil sa pangyayari, nagalit ng husto si Mrs. Nang. Nawala siya sa kanyang katinuan, sa kanya hinampas si Sam hanggang sa ito ay tuluyan ng mamatay. Makalipas ang ilang linggo, namuhay si Mrs. Nang bilang isang independent woman sa syudad at nang subukang agawin ng isang lalaki ang pinara niyang taxi, itinulak niya ito palayo. Sinabi niya dito na walang sino man ang maaaring trumato ng ganun sa mga kababaihan at hindi kailanman dapat na ibuli ang mga babae. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng tuklasin mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.